nila. Okay, so ibig sabihin nga po na ngayon pwede akong maging district rep muna and then magbubuo ako ng tatlong term na party list and then pagsunod nito, district rep na naman ako and then hanggang sa maaari kong umupo forever. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Youth and Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin itong Tamba. Si Tamba, punta tayo dito kay Tamba mga kababayan. Martin Romualdez, huli ni Ted Filon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin kasi mga kababayan, may ginawang katarantaduhan, kabulastugan itong si Martin Romualdez dito sa ating saligang batas mga kababayan. Mali tuloy yung napindot. Anong tawag natin dito? Ito'y isang pangungutya. Pag-take advantage dito sa ating konstitusyon mga kababayan. Nilalaro ni Martin Romualdez itong anong tawag nito? Saligang batas natin mga kababayan. Okay? So ano nga bang nangyari? Ito pag-usapan natin mga kababayan. Ma-excellent tong video natin. Tingnan natin kung ano yung mga nahuli dito ni Ted Filon na mga plano ni Martin Romualdez mga kababayan. Okay? Ito may video tayo dito. Ito balita galing sa Inquirer mga kababayan patungkol dito sa pagpasok ni Yeda Romualdez, yung asawa ni Martin Romualdez mga kababayan sa 20th Congress bilang representative ng Tingog Party List mga kababayan. Okay? So ito pakinggan muna natin itong balita na ito. By the way, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito umpisa natin mga kababayan. Yes, yung kupasing 3, 4, and 5 ng Tingog Party List ay either nag-resign o meron kasing nagkaroon ng conflict of interest na therefore contrary sa kanilang mga seclusionary bylaws. Tinanggap po kasi ng kanila pong board of directors yung po kasing yung mga resignation at saka yung removal and action nila, and therefore pinadala sa atin ito sa position yung mismong naging aksyon ng kanila pong policy making body which is the board of directors, at sinasabi nila dahil sa nawala si 3, 4, and 5, marapat lang sana si number 6 ang maauko. And pagkatapos pinalo makatanggap ay nakatanggap din kami ng sura nila sa Secretary General ng House of Representatives sa sinasabi na yung duly elected number 3 congressman nung natural party list ay it's either resign or remove, and therefore kinakailangan na magbigay kami ng bagong listahan o bagong nominee. And dahil nga nag-decide din si number 4 at number 5, nila ang aming in-issue na certification ay kasama doon sa number sa 10 na sinapit sa amin. Nagkataon po doon sa 10 ay yung pang-anim, syempre. At ang pang-anim ay si Congresswoman Yeda Romualdez. So siya po yung pang-anim na sinertify ng commission na shampoo po kapalit po number 3. Okay, pause muna natin dyan mga kababayan. Ito, punta tayo dito mga kababayan. So, explain muna natin kung ano nangyayari dito mga kababayan ha. Kasi nga mga kababayan, in the first place, itong si Yeda Romualdez, tapos na ang term nito sa congressman at sa Senate mga kababayan, or sa congressman, ito sa Congress, 3 terms ka lang pwede. So, isang term, 3 years. So basically in total 9 years. So dapat mag-stop ka muna, pagbigyan mo muna yung iba, and then pwede kang bumalik. Okay? So kaya nga yung iba may returnee dyan, yung iba nawala. Okay? Lalo na yung iba, yung party list nila nanalo pa rin pero wala na sila kagaya ni Franz Castro. Diba? Tuwang-tuwa tayo na nawala si Franz Castro, pero akala natin na talagang nawala siya, pero yung party list niya nandyan pa rin. So basically, wala talaga nawala. Yung pangalan lang, yung Franz Castro, yung pagkatao lang niyang nawala, pero pinalitan siyang mas worse.
Mm, Parang ganyan. O si Tinio, ano ba daw? Si Tinio, o basta ganun mga kababayan. Kasi nga, tapos na yung 3 terms ni Franz Castro. So, dapat mag-nominate sila ng bago. Yun na nga, iba. The same thing kay yung sumasayo sa TikTok. Si Raul, si Raul Manuel mga kababayan, di ba? So, pinalitan na din siya kasi tapos na nga yan. Ito din si Ieda Romualdez mga kababayan, tapos na yung term niya. At anong rules dito sa party list? So, dapat may isasubmit kang 10 nominee. Kasi nga, para kung mawawala or mayroon mong mangyari sa mga firsts or ilang mga nominees mo, ready na yung list na papalit sa'yo. Okay? So, eto, ang problema dito mga kababayan, malaking issue dito. Kasi, tapos na yung term ni Ieda Romualdez, pero siya yung pang-anim doon sa 10 nominee ng Tingog Party List. Ito, problema mga kababayan. Ito na nga. Karamihan kasi sa atin mga kababayan, hindi nakinig kay VP Sara. Ano nga ba ang sabi ni VP Sara? Sabi ni VP Sara, huwag iboto itong Tingog Party List kasi additional boto ito kay Martin Romualdez. At anong nangyari ngayon? Ito na yung resulta mga kababayan. Kasi hindi tayo nakinig kay VP Sara. Or yung, hindi ko ito binoto ha. Karamihan kasi sa atin, hindi nakinig kay VP Sara. Ito ngayon. Pinaglalaruan ngayon ni Martin Romualdez itong konstitusyon natin. Nahanapan niya ng lusot itong nasa batas na dapat 3 terms ka lang bilang congressman. 3 terms ka lang. At ito, declare ka agad. So, ito nakikita ko dito mga kababayan. Bakit? Kung mag-file ka ng Certificate of Candidacy, may deadline sa pag-substitute. Diba kung natatandaan nyo? Pagkatapos mag-file ng Certificate of Candidacy, ilang araw or there are certain number of days na deadline para palitan ka or mag-substitute. Well, probably unang rason para doon yan sa paggawa ng ballots. Pero kung titingnan natin mga kababayan, hindi ba dapat mas istrikto itong ganito? Kasi ito na yung final na uupo dyan at tatanggap ng sahod na galing sa pera ng taong bayan. Bakit mas mahigpit pa yung substitution doon sa Certificate of Candidacy compared mo dito sa final list ng congressman? Kasi dito, kasing araw, yun nga, in-explain ni George, Chairman George, mga kababayan, na kasi nga naman daw, pasok naman sa pang-anim. Problema dito, bakit hindi tinignan na sa 10 list mga kababayan na nominee, dapat hindi kasali na yung tapos na yung term. Dapat bago tinanggap yung 10 list, tinignan muna para hindi magkakaroon ng problema dito. Ito, pakinggan natin dito si Ted Filon mga kababayan at si Attorney Romulo Macalintal o election lawyer ito. Ito, pakinggan natin parte na ito mga kababayan. Okay. Attorney, kayo po, kung kayo ang tatanungin, ano ho sa palagay ninyo ang diwa, the intent and spirit of this particular section sa under Article 6 ng ating saligang batas? No member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Klaro yan mga kababayan ha. No more than member of the House of Representatives shall serve more than 3
more than 3 consecutive terms yung ginamit yung linya. Yan, basta ikaw ay member ng House of Representatives, ay dapat susundin natin yung nasabing rule, yung 3-term rule na yan na sinasabi ng ating saligang batas. At siguro dapat malaman natin kung ano ba ang definition ng member ng House of Representatives. Sino ba ang member ng House of Representatives and when do you become a member of the House of Representatives? Siguro tingnan natin yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema na ang member ng House of Representatives yung kung sino ang naproklama, sino nag-take ng oath of office at kung sino nag-assume ng nasabing office. Wala nga sinasabing distinction kung ikaw ay member ng party list o kung ikaw ay district representative. Kaya siguro dyan iikot ang nasabing issue na papaano ngayon ang ganitong issue na hindi pa naman nagkakaroon ng specific case na ganito. Kundi yung iba naman ay mga parang opinion din o mga parang objective tungkol doon sa nasabing definition kung sino ang mga members ng House of Representatives. Hindi kasi direct ang issue na nagkaroon ng ganyan na naging member ng House dahil sa party list at naging member ng House dahil sa siya ay district representative. Pero kayo po, attorney, yung basic principle po ng kanyang intent and spirit, ano ba sa palagay po ninyo ang intent, ano ang diwa at kahulugan, kabuluhan ng provision na ito? Siyempre, ang intent na talaga ay limited talaga sa yung term nila na 3-term limit sa sino mang member ng House of Representatives. So again, papasok ko yung sino ang member ng House of Representatives, kailan nagiging member ng House of Representatives. So, tama, sa inyo pong pananaw dito, hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay party list representative or district representative? O, tama. Sa akin, hindi ka na dapat pag-uusapan kung ikaw ay district, kung ikaw ay party list. Basta ikaw ay upo sa Kongreso, ay ikaw ay member ng House of Representatives. Kasi yung pagiging party list naman, hindi naman ang party list ang mismong nauupo, kundi yung nominee, di ba? Kasi ang sinasabi ng ating Korte Suprema, sino ba ang umuupo? Sino ba nag-take ng oath of office? Sino ba nag-assume? Yan ay sino ba tumatanggap ng sweldo? Ang mga tumatanggap ng sweldo ay yung nominee ng party list. Kaya siya ang member of the House of Representatives. Attorney, kung sakasakali po na walang question dito o kung questionin man po ay payagan, mangangahulugan po na sino man ngayong tao na mahalal halimbawa po, halimbawa, maglilingkod ka ng iyong term successively bilang district rep or isa pong party list rep. Pero doon sa pang-apat na term mo, ikaw ay magpapalit ka either party list or district rep, pwede na yon kasi lalabas na pwede po yun kasi nga hindi ka, yung pang-apat na term mo, hindi ka na regular district or hindi ka na party list, pwede na po yun. Pwede na yan. Yan ang tawag yung president or president. Attorney, medyo naputol ho kayo. Pakiulit po. Opo. Kasi yun ang magiging president or president, sinasabi nyo kanina. Okay, so ibig sabihin nga po na ngayon pwede akong maging district rep muna and then magbubuo ako ng 3 term na party list and then pagsunod nito, district rep na naman ako and then hanggang sa maaari kong umupo forever. Ganun lang ang mangyayari doon. Kaya nga dapat yung bagay na yan ay magkaroon ng specific resolution. Otherwise, you will be making a mockery of our electoral process. Okay. Ano po ang take ninyo dito po sa naging ruling po ng COMELEC? Nang una kasi 5 lang ang nominees. Dahil nga daw po sa nabababoy. Pause muna natin dyan. Again, focus tayo doon. Ito, in-explain na dito mga kababayan. Ito, iba din to. Ito din yung stand ni George Garcia, mga kababayan ng COMELEC. Ito, pag-usapan na muna natin para hindi maging mahaba itong video natin, mga kababayan. Ano nangyari dito? Anong tinanong? Anong mga nadiskubre dito ni Ted Filon or nadiskubre natin dito, mga kababayan? Kasi ito, mukhang nakita ni Martin Romualdez dito, mga kababayan, yung opportunity or weakness ng ating batas patungkol dyan sa party list. Kasi ang dami nang issue dito sa party list system natin, mga kababayan. At ito pa, bago itong nadiskubre natin. May 10 nominees, pero hindi ini-specify doon na dapat yung 10 na iyon ay dapat walang
member doon or nominee doon na natapos na yung term niya bilang congressman. Regardless of district ba yan siya galing or party list pa rin. Walang nakasaad na rules. So dapat kailangan i-amend yan at ilagay yan doon para lahat ng mga 10 nominees, cleared lahat yan na walang term or hindi magiging extension ng kanilang term. Kasi dito mga kababayan, nilaro ito. Ang nakikita ko dito mga kababayan, nilaro ito ni Martin Romualdez. Imagine ninyo, pang-anim na nominee si Eda Romualdez. 3 seats or 3 upuan sa Kongreso ang nakuha nila. At ito ngayon, yung pangatlo, either tinanggal or nag-resign. Yan yung sabi ni George Garcia kanina sa ipinakita ko mga kababayan. So kahit ano pa man yan, resign o removal, yet nagbibigay daan pa rin yan sa kung sino mang nominee na lampas na sa maximum term na 3 lamang mga kababayan. So, pwede sana pa yung pang-4. Kaso nag-resign din. And then so may pang-5. Kaso nag-resign din. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba coincidence itong lahat? Sa tingin nyo ba hindi ito plinano ni Martin Romualdez? Naku mga kababayan. Ginawa tayong bobo ni Martin Romualdez dito mga kababayan. Para kung saan magiging family business itong politika sa kanila. Bakit? Bakit natin nasabi? Kasi imagine niyo mga kababayan, si Martin Romualdez, congressman. Yung anak niya, congressman na rin. Di ba? At ito ngayon, yung asawa niya, babalik. Dati silang dalawa lang, si Martin Romualdez at si Eda. Ngayon, may anak na. At ang magbabalik ay yung asawa niya, di 3 sila, anong tawag niya dyan? Di family business, di ba? Ito ngayon tanong ko mga kababayan. Tanong ko, nasaan na yung mga taong sigaw ng sigaw ang tatapang naghahanap ng accountability, transparency kay Vice President Sara Duterte. Pero nakabibingi yung katahimikan nila dito sa isyu na ginagawa ni Martin Romualdez mga kababayan. Nasaan si Risa Hontiveros? Nasaan si Laila de Lima? Nasaan ang Makabayan Black mga kababayan? Ito'y pangungutya ni Martin Romualdez dito sa saligang batas natin. Nasaan itong mga taong to? Bakit walang nagre-reklamo? Ito'y ginawang family business. Nasaan si Chel Jokno? Iba ayaw nila ng anong tawag nito? Dynasty ito. Ebidensya ito ng dynasty mga kababayan. Ako honestly ako hindi talaga ako sang-ayon sa pagbawalan yung family yung sabihin nila na political dynasty mga kababayan kasi para sa akin magiging contrary yan doon sa democracy natin. Kasi hindi naman ipinasa yung posisyon mga kababayan. Ang nangyari, inelect ng mga tao. Pinili ng mga tao. So, kahit sabihin mo pa na buong pamilya tumakbo, pero kung ang pinili ng taong bayan, iisa lang, or yung kalaban yung pinili, dumaan pa rin ng eleksyon. Halimbawa, 2 or 3 ang pinili ng taong bayan, importante dumaan sa tamang eleksyon, walang dayaan. Hindi again
ang magiging issue yung dynasty, mga kababayan, kung pinasa yung posisyon. Katulad nito, mga kababayan, ito'y pinasa lang. Pinasa. Ano nangyari? Pinatakbo yung party list, yung asawa nakatago doon sa party list. Nung nanalo na yung party list niya, pinaresign yung tatlo para makapasok yung asawa niya. So yan po ay klarong political dynasty. Hindi dumaan sa tamang eleksyon. Kasi yung front lang nila ay yung party list. So yun nga, tanong ko ngayon, nasaan yung mga taong ito na palaging nagre-reklamo, sumisigaw ng political dynasty, ayaw nila ng political dynasty, nanghihingi ng accountability, kaya nag-impeachment. Pero ngayon, ang tahimik nila patungkol dito sa issue ni Martin Romualdez. Mag-comment kayo dito, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito sa ginawa ni Martin Romualdez. Okay? Dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.